Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots, and good morning once again. Pag-uusapan natin, hoy, doktor na si Bubuim. Aray, aray ko po. Kung ano-ano na lang ang mga ginagawa ni Bongbong Marcos para lang malihis ang issue ng flood control projects, yung matinding corruption, lalo na sa 2027 national budget na may 7.2 trillion pesos at sa kanyang confidentials and intelligence fund ni Bongbong Marcos for next year 2027 is about 10 billion pesos. Wow. So, kung ano-ano ngayon, para ilihis ngayon yung pagtaas ng piso kontra dolyar ay 62 na. Tapos, kamakailan yun, nabasa ko 62 na eh. Ay, 62 pesos na yata ang $1. Ayan. Pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, yung issue sa baha ngayon na catastrophic na, sinisisi pa niya yung hugas kamay si Bongbong Marcos, hindi lang daw isisi sa flood control, kundi sa malakas daw na pagbuhos ng ulan. Sinisi pa sa ulan, pagbaha. Bumaha ng basura, tapos sa Davao daw yun. Mga ganyan yung sisi sa Davao. Pati yung corruption ngayon sa flood control projects, sabi ni Remulla, basta Davao lahat. So ngayon, dito na naman tayo. Bongbong Marcos. Ay, doktor na si Junior. Doktor. BBM receives honorary Doctor of Law degree. Ha? Doctor of Law degree. May natapos ba si Bongbong Marcos? Dito tayo ngayon kasi nag-research tayo. So, basahin muna natin itong balita ng Ang Balita Ngayon Facebook page. Doktor na si BBM or si President Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang gawaran ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ng Honorary Doctor of Laws degree honoris causa nitong Huwebes, Agosto 27. Baka Doctor of Laws. Doctor of Lose si Bongbong Marcos. Maniwala pa ako. Doctor of Laws? Putang ina. Kailan ba nagtapos ng abogado abogasya si Bongbong Marcos? Mamaya 'yon. Iginawad ang parangal sa Pangulo sa ika-58 commencement exercises ng PLM sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ayon sa PLM, kinilala si Marcos Jr. dahil sa kanyang mga pagsisikap sa economic development. Pagsisikap sa economic development na tumaas ang piso, 62 ang $1. Ito yon, economic bagsak. Wala tayong investors. Nagsilayasan ang mga investors sa Pilipinas. Walang nag-invest sa Pilipinas na 44 times si Bongbong Marcos nag-travel abroad, gumastos ng pera ng taong bayan para manghikayat ng mga investors. Ano lang yung mga dala niya doon? Pangako, pledges. May nag-invest ba? Wala. Wala nga tayong halos na palubog na din ang ating turista sa Pilipinas dahil sa massive corruption sa Pilipinas, crimes, drugs, kung ano-ano pa man. Madumi ang bansang Pilipinas ngayon. Tapos, sasabihin ninyo, parangalan dahil sa kanyang pagsisikap sa economic. Mataas na inflation, mahigit 7.8. Tapos, economic development iyon, putanginang naggawad nito. Sino bang naggawad nito? Itong pamantasan ng lungsod ng Maynila. Putangina ninyo, magkano bayad sa inyo ni Bongbong Marcos dyan para bigyan, gawaran ninyo ito ng diputan yung economic development, education? O tingnan mo yung nangyayari ngayon sa mga estudyante dyan na nag-aamok sa loob ng mga eskwelahan. At ang mga mga nanay pa noon, ang mga magulang ay nagtatrabaho sa gobyerno. May mga baril, ang daming namatay. Mga minor de edad. So saan dyan yung sinasabing education? Wala. Magkano lang yung last year
Ang classroom lang na pagawa ni Bongbong Marcos, 22 nga lang eh. Ano bang klaseng education ngayon ang naibigay ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino, sa mga mag-aaral, aber? Talaga eh. So ano pa? Yung sinabi dito, public health and social equity. Hindi nga natin alam kung saan na yung 60 billion na yun eh. Nakinuha nila ni Ralph Ricto doon sa PhilHealth. Napira yun ng mga contributors doon, ng mga members. Sabi binalik na. O saan yung resibo? At kung ano-ano pa dyan. Itong putang inang ano na to, pamantasan ng lungsod ng Maynila na to, mga putang ina ninyo, mga sip-sip boto kay Marcos. Tumanggap siguro kayo ng bayad dyan para gawaran ito ng kasing ganito. Nakikita ninyo kung gaano lubog sa baha ngayon ang Pilipinas. Corruption. Napakatindi under sa kanyang administration. Ha? Ganon tayo, lulukuhin ng mga putang inang ito? Gayon man, honorary degree ang natanggap ng Pangulo at hindi earned academic doctorate na nakukuha sa pamamagitan ng regular na doctoral program. Nag-aral din noon si Marcos sa Oxford University sa United Kingdom ngunit hindi siya nagtapos ng degrees. Hindi nga siya nagtapos dahil puro siya lakwat sa puro inom, puro barkada, puro singhot. Dahil presidente ang tatay, confident siya masyado na kahit hindi siya magtapos ng pag-aaral, mayaman sila dahil maraming ninakaw ang tatay niya sa kaba ng bayan. So ngayon, tama naman din yung balita doon eh. Dahil nag-research tayo. So si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s college education record, the documented record is, yun na nga, University of Oxford. Marcos Jr. enrolled in 1975 for a BA in Philosophy, Politics, and Economics. He did not complete the bachelor degree. Oxford itself confirmed this into 2021. So, in 1978, Oxford awarded him a special diploma in social studies. Baka nagbayad din to doon sa Oxford or nakiusap kasi siyempre nakakahiya man eh. Anak ka ng presidente ng Pilipinas na nambirwag kawatan sa kasaysayan ng buong mundo. Si Marcos yun, dahil nasa Guinness Book of World Record yun siya na nambirwang kawatan na politiko sa buong mundo. Tapos ang anak, college dropout. So siguro baka nakiusap, kaya ginawaran siya ng special diploma in social studies. So Oxford specifically stated that this was not a full graduate diploma. Hindi nga kasi hindi siya nagtapos, si Kanyir College lang yata siya. Tapos wala na, bagsak. And was not the same as completing BA. So his former Senate resumes his, ano pa ito? So ang pangalawa ay, sana ba si Bongbong Marcos? Doon sa Wharton. So, nag-enroll siya sa Wharton University ng Pennsylvania. O, yung record na to, ganun din. Hindi din siya nagtapos sa Pennsylvania doon sa Wharton. Pennsylvania records and reporting indicate that he enrolled in an MBA program but he did not complete it. Tamad. So, wala. Tapos doctorate. Putang inang yan. Doktor ng mga... Siya yung singhot-singhot. Ayan, sa mga pakanta-kanta, hey, June, ganyan. Ito lang naman eh. Tapos sabay singhot, sabay inom alak. Diyan magaling si Bongbong Marcos. Doktor talaga siya ng mga taga-singhot. Di ba? Dami adik ngayon eh. Ito ang kanilang doktor.